Kung hindi ka pipirma, mamamatay ang nanay ko. Iyon ang unang salitang bumaon sa dibdib ko habang nakatayo ako sa malamig na pasilyo ng San Aurelio Medical Center. Nanginginig ang kamay ni Nico habang hawak niyang folder na kulay asul. Sa likod niya, kita ko sa maliit na salamin ng operating room ang katawan ng biyenan kong si Doña Salvacion Cavero. Nakahiga, maputla, halos nilalamon ng puting kumot at mga makinang hindi ko maintindihan. Teka muna, bago ko simulan ng kwentong ito, gusto ko munang itanong sa'yo, anong oras mo ito pinapanood ngayon at saang lugar ka nakikinig? I-comment mo muna sa ibaba. Baka mamaya habang pinapakinggan mo ito sa kusina, sa biyahe, sa trabaho, o bago matulog, may isang parte ng kwentong ito ang biglang tumama sa puso mo. Dahil ang kwentong maririnig mo ngayon, hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa utang, at lalong hindi lang ito tungkol sa isang pamilyang marunong umarte sa harap ng tao. Ito ay kwento ng isang babaeng naniwala na kapag tumulong ka ng buong puso, tutulungan ka ring pabalik ng mga taong iniligtas mo. Tina, bulong ni Nico, halos mapatid ang boses. Ikaw lang ang may malinis na record. Ikaw lang ang pwedeng pumirma ngayon. Napatingin ako sa folder. May pangalan ko, Celestina Baluyot Cavero. May halagang nakasulat na parang hindi totoong pera. 10 million pesos. Hindi ito maliit, Nico. Sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili. Utang ito. Panghabang buhay itong pasanin kapag may nangyaring mali. Biglang sumingit si Violeta Cavero Mirafuentes, ang ate ni Nico. Naka-cream blazer siya, may mamahaling pabango, pero malamig ang mata niya sakin. Pasanin? Tina, buhay ng nanay namin ang pinag-uusapan dito. Huwag mong gawing tungkol sa iyo. Napakurap ako. Sanay na ako sa ganoong tono niya. Simula ng pakasalan ko si Nico, palagi niyang ipinaparamdam na bisita lang ako sa pamilya nila. Isang babaeng galing sa maliit na bahay sa gilid ng palengke. Isang bookkeeper na natutong magtipid sa kape, pamasahe, at pangarap. Lumapit naman si Attorney Gaudencio Mirafuentes, asawa ni Violeta. Inayos niya ang salamin niya habang inilapag ang panulat sa ibabaw ng folder. Mrs. Cavero? Aniya, formal pero may diin. Legal formality lang ito. Ang pamilya Cavero ang magbabayad. May ari-arian kami, may butika, may lote sa Lukban, may trust fund pa. Kailangan lang natin ng pangalan na papasa sa investor. Bakit hindi pangalan ni Ate Violeta? Tanong ko. Tumalim ang tingin ni Violeta. May existing business loan ako. Si Roldan? Hindi qualified, nang mabilis na sagot ni Gaudencio. Tahimik si Nico. Iyon ang mas masakit. Siya ang asawa ko, pero sa gabing iyon, parang mas takot siya sa pamilya niya kaysa sa mawawala sa akin. Bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor, si Dr. Punsalan. Pagod ang mukha. Kailangan na nating simulan ng procedure within the hour. Kapag nahuli pa tayo, hindi ko maipangako ang survival rate. Biglang napahawakan si Nico sa magkabilang braso ko. Tina, pakiusap. Nanay ko yun. Gusto kong sabihin, ako naman. Ako ang pipirma. Ako ang hahabulin kapag tumalikod silang lahat. Pero nang tingin ako sa loob ng silid, nakita ko si Doña Salvacion. Ang babaeng munsang nagsabi sa akin sa hapagkainan, mabait ka, pero hindi sapat ang bait para maging Cavero. Ngayon, mahina siya, walang alahas, walang mataas na tingin. Isa lang siyang inang takot mamatay. Dahan-dahan akong lumakit sa kama niya. Bahagya niyang imulat ang mata. Tina, halos hangin lang ang boses niya. Opo ma. May luham gumapang sa gilid ng mata niya. Huwag mong hayaan. Mag-away-away sila. Hindi ko alam kung bakit iyon ang sinabi niya. Hindi niya sinabing iligtas mo ko. Hindi niya sinabing magtiwala ka sa mga anak ko. Ang sinabi niya, huwag mong hayaang mag-away-away sila. Pagbalik ko sa mesa,
Hawak na ni Gaudencio ang ballpen. "Tina," sabi ni Nico, "kapag nakaligtas si Mama, aayusin natin lahat. Pangako." Tumingin ako sa kanya. "Pangako mo yan?" "Oo, sa harap ng Diyos." Pumirma ako. Sa unang guhit ng pangalan ko, parang may pumutol na tali sa loob ko. Sa pangalawang pirma, naramdaman kong hindi lang pera ang ipinapautang ko sa kanila, kundi ang tiwala ko, ang katahimikan ko, at ang buong kinabukasan ko. Pagkatapos kong pumirma, agad kinuha ni Gaudencio ang folder. Mabilis, parang matagal na niyang hinihintay iyon. "Good," sabi niya. "We can proceed." Hindi niya sinabing, "Salamat." Si Nico lang ang yumakap sa akin. "Iniligtas mo si Mama." Pero sa balikat niya, nakita ko si Violeta. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagdadasal. Nakangiti siya ng bahagya. At sa gabing iyon, hindi ko pa alam na ang pirmang inilagay ko para sa buhay ng biyenan ko, ang siya palang magiging lubid na ipangbibigti nila sa pangalan ko. Matagumpay ang operasyon ni Doña Salvacion. Iyon ang balitang paulit-ulit naming pinasalamatan sa loob ng unang linggo. Habang nakahiga siya sa private room, ako ang nagbabantay sa kanya tuwing madaling araw. Ako ang nagpapalit ng basang tuwaya sa noon niya. Ako ang naglilista ng gamot, oras ng pagkain, blood pressure, at bill na bawat araw ay nadaragdagan na parang tubig sa timba habang umuulan. Si Nico, madalas pagod. "May aasikasuhin lang ako sa trabaho," sabi niya lagi. Si Violeta, laging may dalang bulaklak kapag may bisita. Pero kapag kami-kami lang, ni hindi niya hahawakan ng kamay ng ina niya. "Bakit ikaw ang nandito?" Minsan niyang tanong habang inaayos ko ang kumot ni Doña Salvacion. "Ako ang available." "Available?" Ngumisi siya. "O gusto mo lang ipakita sa lahat na ikaw ang mabuting manugang?" Napahinto ako. Hindi ko kailangang ipakita. Ginagawa ko lang ang dapat. Lumapit siya sa akin. Mahina ang boses pero matalim. "Tandaan mo, Tina, ha? Hindi dahil pumirma ka, ikaw na ang bayani ng pamilyang ito." Hindi ako sumagot. May mga taong kapag sinagot mo, lalo lang nagiging maingay ang kasamaan nila. Isang hapon, dumating si Marlo Taniedo. Siya ang investor na nagpautang ng 10 milyon. Tahimik siyang lalaki, nasa edad 50, laging nakabarong na puti. Hindi siya mukhang sindikato gaya ng iniisip ko sa mga nagpapautang ng malaki. Mas mukha siyang dating guro na natutong wag ngumiti. "Mrs. Cavero?" sabi niya. "Reminder lang, may grace period kayo, pero malinaw ang payment schedule." Tumanggo ako. "Ang pamilya po ang magbabayad. Ako lang po ang pumirma dahil emergency." Saglit siyang tumingin kay Gaudencio na nasa tabi namin noon. "Ayon sa final document, ikaw ang principal borrower." Nanlamig ang batok ko. "Pero may co-guarantors po." Mabilis na sumabat si Gaudencio. "Nasa annex iyon, Marlo. Hindi kailangang lituhin si Tina." Timitig sa akin si Marlo. May gusto pa sana siyang sabihin, pero pinili niyang tumahimik. Iniabot ang kopya sa akin, pero bago ko mahawakan, kinuha yon ni Gaudencio. "Ako na ang magtatago," sabi niya, "para hindi mawala." Doon unang kumatok sa isip ko ang kaba. Kinagabihan, habang tulog si Nico sa mahabang sofa ng hospital room, nagising si Doña Salvacion. Mahina niyang tinawag ang pangalan ko. "Tina?" Lumapit ako. "Masakit po ba?" Umiling siya. "Yung kahon." "Anong kahon po?" "Sa bahay." Hininga siya ng malalim. "Huwag mong ibibigay kay Violeta." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Violeta dalang paper bag ng prutas. "Gising ka pala, ma." Biglang tumahimik si Doña Salvacion. Ang mga daliri niya kumapit sa kamay ko. Mahina, pero desperado. "Anong pinag-uusapan niyo?" tanong ni Violeta. "Gamot," sagot ko. Matagal niyang tinitigan. "Siguraduhin mong gamot lang." Lumipas ang mga buwan.
Nakalabas ng ospital si Doña Salvacion, pero hindi na siya tulad ng dati. Mabagal magsalita, madaling hingalin, at minsan nakatitig lang sa bintana na parang may binibilang na kasalanan sa hangin. Ako ang madalas maghatid sa kanya sa therapy. Ako rin ang nag-aayos ng resibo. Doon ko napansin ang unang kakaiba. May ilang billing record na nawawala sa folder. May reimbursement notice na nakita ko isang beses, pero kinabukasan, wala na. Tinanong ko si Nico, may nakuha ba tayong insurance claim? Umiwas siyang tingin. Si Ate Violeta ang may alam. Tayo ang nangutang, Nico. Dapat alam natin. Napabuntong hininga siya. Tina, kakalabas lang ni Mama. Huwag mo na nating guluhin. Pero habang tumatagal, ako lang ang naguguluhan. Sila parang may lihim na ayaw ipahawak sa akin. Isang gabi, nakita ko si Doña Salvacion sa sala. Nakaupo sa wheelchair. May hawak siyang maliit na susi. Ito, bulong niya, iniabot sa akin. Bago ko pa makuha, bumaba si Violeta mula sa hagdan. Ma? Malamig niyang sabi. Bakit gising ka pa? Nagulat si Doña Salvacion, nahulog ang susi sa ilalim ng kumot niya. Hindi nakita ni Violeta, pero nakita ko. At sa titig ng biyanan ko, naintindihan ko, may bagay siyang gustong iligtas bago pa man kami tuluyang malunod sa utang. 3 taon ang lumipas. Kung ang unang taon ay takot, ang ikalawa ay pagod, at ang ikatlo ay halos pagkawala ng sarili. Tuwing umaga, gumigising ako bago sumikat ang araw. Gumagawa ko ng bookkeeping reports para sa 3 maliliit na negosyo sa bayan. Pagkatapos ay pumapasok bilang part-time accounting assistant sa isang hardware supplier. Sa gabi, nagtatala ako ng bayarin, interes, gamot ni Doña Salvacion at mga resibong hindi ko na alam kung saan pa hahagilapin. Ang sabi ng pamilya Cavero, sila ang magbabayad, pero buwan-buwan, ako ang naglalabas. Minsan, tinanong ko si Nico habang nag-aalmusal kami ng tuyo at kanin. Nico, 3 taon na. Kailan talaga tutulong ang pamilya mo? Hindi siya agad sumagot. Hinalo niya ang kape kahit tunaw na ang asukal. Nina, inaayos ni Ate Violeta ang pagbibenta ng lote. Ilang beses ko nang nakinig yan. Tina, huwag mo akong awayin sa umaga. Hindi kita inaaway, nagtatanong ako. Napatingin siya sa akin, pagod at iritado. Ano bang gusto mong gawin ko? Kalabanin ko pamilya ko? Tahimik akong napangiti pero hindi dahil masaya ako. Hindi. Gusto ko lang sanang maalala mong pamilya mo rin ako. Napatigil siya, pero gaya ng dati, wala siyang sinabi. Samantala, sa bayan, ibang kwento ang kumakalat. Si Violeta raw ang gumastos sa operasyon ng ina niya. Si Violeta raw ang nagsalba sa butika ng Cavero. Si Violeta raw ang tunay na ulirang anak. Minsan habang bumibili ako ng gulay sa palengke, narinig ko ang 2 babae. Yan ba yung asawa ni Nico? Oo, swerte naman yan sa Cavero. Kung hindi dahil kay Ma'am Violeta, wala silang pambayad sa ospital. Gusto kong lumingon. Gusto kong sabihin, ako ang pumirma. Ako ang hinahabol. Ako ang hindi makatulog. Pero pinili kong manahimik dahil may mga araw na ang dignidad mo na lang ang natitira at ayaw mang ibenta iyon sa palengke ng tsismis. Isang hapon, habang inaayos ko ang lumang resibo sa butika ni Doña Salvacion, may lumapit sa akin na babae. Payat, nakasimpleng blouse, may ID lace pa ng ospital kahit halatang hindi na bago. Kayo po ba si Ma'am Tina? Tanong niya. Opo, sino sila? Liora Sabangan po, nurse ako dati sa San Aurelio. Kinabahan ako. May problema ba si Mama? Umiling siya at tumingin sa paligid. Hindi po sa kanya, sa billing. Dinala niya ako sa gilid ng lumang simbahan malayo sa tindahan at tao. Doon niya inilabas ang maliit na envelope. Hindi dapat ito nasa akin, sabi niya. Pero may kopya ako ng insurance reimbursement record. Binuksan ko, nanlaki ang mata ko sa halagang nakasulat, 4,800,000 pesos. Na-release ito? Tanong ko, halos pabulhong. Opo, 2 months after surgery. Pero walang ibinayad sa loan. Alam ko po,
Kaya ako luwapit kasi nakita ko rin po na may duplicate billing, may mga charge na hindi tugma, at may taong nagpaayos ng records. Sino? Hindi siya agad sumagot. Ma'am Tina, abogado po ang involved. Parang may mabigat na bakal na bumagsak sa sikmura ko. Gaudensio. Bulhong ko. Napayuko siya. Hindi po dapat ito sinasabi, pero nung nagtanong ako sa accounting, kinabukasan tinanggal ako. Ang sabi, nagnakaw daw ako ng gamot. Hindi totoo? Hindi po. Gusto kong umiyak pero wala nang luhan lumabas. Sa 3 taon parang natuyo na lahat. Pag umiko, nadatnan ko si Violeta sa bahay ni Doña Salvacion. May hawak siyang lumang kahon mula sa aparador. Akin yan. Mahina pero matigas na sabi ng biyenan ko mula sa wheelchair. Ma, wala ka nang dapat itago, sagot ni Violeta. Pumasok ako. Bakit mo kinukuhang gamit niya? Napalingon siya sa akin. Huwag kang makialam sa pamilya, hindi mo dugo. Tumayo ako sa harap ng wheelchair ni Doña Salvacion. Manugang niya siya ako, at ako ang nagbabayad ng utang na dapat kayo ang humaharap. Nagbago ang mukha ni Violeta. Hindi lang galit, natakot siya. Isang iglap lang pero nakita ko. Hinila niya ang kahon palayo. Mag-ingat ka, Tina. May mga taong kapag sobrang usisa, sila ang napapahamak. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hawak ko ang kopyang binigay ni Liora at ang maliit na susing minsang nalaglag sa kumeta ni Doña Salvacion. Doon ko unang naisip, hindi lang kami nalulubog sa utang. May sinasadya silang ilibing at mukhang ako ang balak nilang isama sa hukay. Dumating ang araw ng bayaran na parang bagyong matagal nang nakikita sa malayo, pero wala ka pa ring nagawang silungan. 9:00 ng umaga, nasa lumang municipal hall na ako. Hawak ko ang folder na pinag-iipunan ko ng tapang sa loob ng 3 taon. Mga resibo, kopya ng insurance reimbursement na binigay ni Liora, at listahan ng hulog na ako ang nagbayad. Akala ko settlement meeting lang. Akala ko sa araw na iyon, haharap na rin ng pamilya Cabero para tuparin ng pangako nila. Pero pagpasok ko sa conference room, hindi ako sinalubong ng tulong. Sinalubong ako ng katahimikan. Nandoon si Violeta, nakapula ang blouse at tuwid ang upo. Katabi niya si Attorney Gaudensio, may makapal na folder sa harap. Si Roldan naman ay nasa dulo ng mesa, pawisan kahit malamig ang aircon. At si Nico, ang asawa ko, nakaupo sa tabi ng ate niya, hindi man lang tumingin sa akin. Nico, tawag ko. Hindi siya sumagot. Dumating si Marlo Taniedo, seryoso ang mukha. Kasama niya ang 2 tauhan at isang clerk. Mrs. Cabero, sabi niya, today is the final payment review. Tumanggo ako. Opo, at may dala po akong records na may nailabas na insurance reimbursement. Dapat po mabawas yun sa loan. Bago ko pa mailapag ang folder, nagsalita si Gaudensio. Hindi na kailangan. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Binuksan niya ang folder niya at inilapag ang ilang papeles sa mesa. May ebidensya kami na ang perang inilabas mo sa insurance at ilang family accounts ay naipasa sa personal na paggamit mo. Parang may tumunog sa tenga ko. Ano? Itinulak niya sa akin ng papel. May pirma ko. May liquidation report. May resibong hindi ko nakita kahit kailan. May bank transfer na tila papunta sa account na nakapangalan sa akin. Hindi akin ito, sabi ko. Pirma mo, malamig na sagot ni Violeta. Tinitigan ko ang papel. Oo, kamukha ng pirma ko, pero may mali. May kakaibang diin sa dulo ng apelyido ko. Isang bagay na mapapansin lang ng taong ilang taon nang pumipirma ng pangalan niya sa resibo, kontrata, at listahan ng utang. Peke ito, sabi ko. Ngumiti si Gaudensio. Madaling sabihin kapag nahuli na. Tumayo ako. Nico, sabihin mo sa kanila. Alam mong ako ang nagbayad buwan-buwan. Alam mong wala akong kinuha. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Namumula ang mga mata niya pero hindi iyon sapat. Tina, mahina niyang sabi. May mga nakita rin akong records. Napaatras ako. Anong records? Alam mong kasinungalingan to.
pinikit siya. Hindi ko na alam ang paniniwalaan. Hindi ko na alam kung iyon ba ang pagtataksil o ang masakit ay hindi man lang siya lumaban bago siya sumuko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kapitan Elpidio Morante kasama ang 2 pulis. Celestina Baluyot Cabero. Tanong ng pulis. Ako ang hinahanap nila. Tumayo si Marlo. Sandali, hindi pa tapos ang review. May formal complaint na po, sabi ni Kapitan Morante. Estafa, falsification at misappropriation of funds. Nanamlumbot ang tuhod ko. Hindi totoo. Hindi ko ginawa yan. Lumapit ang pulis. Ma'am, sumama na lang po kayo ng maayos. Tumingin ako kay Violeta. Tahimik siyang nakamasid. Walang gulat, walang awa. Parang isenang ilang beses na niyang ilensayo sa isip niya. Ginawa niyo yun sa akin, sabi ko sa kanya. Sumandal siya sa upuan. Ginawa mo sa sarili mo, Tina. Matagal ka nang nagpapanggap na mabuti. Napuno ng tao ang labas ng conference room. Mga empleyado ng munisipyo, ilang kapitbahay at mga taong mabilis maamoy ang iskandalo. Nang lumabas ako, may bumulbong. Siya pa lang ng waldas. Manugang lang pero gahaman. Grabe, pati biyanan ginamit. Pinigilan ng pulis ang kamay ko. Hindi pa posas na una, pero nang may reporter ng barangay page na naglabas ng cellphone, biglang sinabi ni Kapitan, "Lagyan niyo na para walang gulo." "Wala akong ginawa!" Sigaw ko. Doon ako unang imiyak na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya na hindi akin. Nakita ko si Nico sa pintuan. Nakatayo lang. Para siyang lalaking nalunod pero hindi lumalapit sa akin dahil takot mabasa ang sariling pangalan. "Nico!" Sigaw ko. "Sabihin mo ang totoo." Bumaba ang tingin niya. Iyon ang sagot niya. Habang isinakay ako sa patrol car, dumunaw si Violeta sa bintana ng Municipal Hall. Sa likod niya ay si Gaudencio na may kausap sa telepono. Si Roldan naman ay naiwang nakatulala. Parang ngayon lang naintindihan na hindi lang ako ang inilibog nila. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa salamin ang bayan na minsan kong pinaniniwala ang tahanan. At sa unang pagkakataon, naisip ko, may mga taong hindi ka basta sisiraan. Gagawa sila ng entenada, mag-iimbita ng saksi, at doon kanila ipapako habang sila ang nagpapalakpak. Maliit ang selda ng presinto. Amoy kalawang, pawis, at lumang iyak. May bangkong kahoy sa gilid. May rehas na malamig kahit tirik ang araw sa labas. Umupo ako roon ng ilang oras na parang hindi gumagalaw ang mundo. Celestina Baluyot Cabero. Ilang beses kong inuulit sa isip ang pangalan ko para hindi ko makalimutan na hindi ako ang babaeng sinasabi nila sa labas. Hindi ako magnanakaw, hindi ako manloloko, hindi ako halimaw na ginamit ang sakit ng biyanan para sa pera. Pero minsan, kapag maraming bibig ang sabay-sabay nagsisinungaling tungkol sa'yo, kahit ikaw napapagod ipagtanggol ang sarili mo sa sarili mong puso. Bandang hapon, dumuting si Nico. Tumayo ako agad. "Nico!" Hindi siya lumapit sa rehas. Nakatayo lang siya sa kabilang bahagi. Hawak ang susi ng kotse, gusot ang polo. "Bakit mong hinayaan?" Tanong ko. "Alam mong hindi ko ginawa." "Tina, komplikado." Napatawa ako ng mahina. "Komplikado? Ipinakulong ako ng pamilya mo." "Hindi ko alam na aabot sa ganito." "Pero alam mong may ginagawa sila." Hindi siya nakasagot. Lumapit ako sa rehas. 3 taon akong nagbayad. 3 taon akong nag-alaga sa nanay mo. 3 taon akong naniwala sa pangako mo. Tapos ngayon, hindi mo alam? Napaluha siya. "Takot ako, Tina." "At ako, hindi?" Yumuko siya. Si Ate Violeta ang may hawak ng lahat. Si Gaudencio ang abogado. Kapag kumontra ako, pati ako idadamay nila. Doon ko naintindihan. Hindi pala siya walang alam. Duwag siya. "Umalis ka na," sabi ko. "Tina, umalis ka na habang asawa pa rin ang tawag po sa'yo sa papel. Dahil sa puso ko, kanina ka pa wala." Umalis siya nang hindi lumilingon.
Kinagabihan, dumating ang isang matandang lalaki na may sombrerong kupas at maliit na supot ng pandesal, si Mang Timoteo Abayari, dating radyo announcer sa DWLB Radyo Banwa. Kilala ko siya dahil minsan siyang natulungan ng tatay ko nung bata pa ako, nang mawalan siya ng boses at trabaho. "Tina," sabi niya, "anak ka talaga ni Poldo Baluyot. Pareho kayong pinapahirapan ng mga taong takot sa totoo." Napahawak ako sa rehas. "Mang Timoteo, wala akong ebidensya. Kinuha nila lahat." "Hindi lahat." Tumingin ako sa kanya. Umupo siya sa bangko sa labas ng selda. "Bago mamatay ang tatay mo, may naiwan siyang kasabihan sa akin. Kapag may mayamang masyadong tahimik, makinig ka sa ingay na tinatago nila." Hindi ko maintindihan. Dumating sa akin si Doña Salvacion 2 linggo bago ang settlement. Mahina na siya. May kasama siyang driver, pero pinababa niya sa labas ng istasyon. May iniwan siyang mensahe. Nanikip ang dibdib ko. "Si Mama ba?" Tumanggo siya. Sabi niya, kapag pinatahimik ka raw nila, iparinig ko ang boses niya sa buong bayan. Napalapit ako. "May recording?" "Mayroon, pero hindi sa akin naiwan ang buong kopya. Palaisipan lang ang binigay niya." Inabot niya ang maliit na papel na nakatiklop. May nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. "Kung ang anak ko'y gagamit ng batas para pumatay ng pangalan, hanapin ang dasal na walang kampana." "Dasal na walang kampana?" Bulong ko. "Bahay ampunan," sabi ni Mang Timoteo. "May lumang chapel sa Santa Clara Home. Walang kampana iyon mula nung lindol." Naalala ko ang susi, ang kahon, ang babala ni Doña Salvacion kay Violeta. "Si Sister Amelita," sabi ko. Biglang nabuhay ang alaala. "May nabanggit siya noon na madre." Tumanggo si Mang Timoteo. "Bukas ng madaling araw, pupuntahan ko." "Hindi ka ba natatakot?" Numiti siya. "Matanda na ako, Tina. Ang takot para sa mga marami pang gustong itago." Pag-alis niya, unang beses akong huminga ng buo simula nung arestuhin ako. Pero ilang minuto lang, narinig ko sa labas ang boses ni Gaudencio. May kausap siyang pulis. "Siguraduhin niyong walang makakalapit sa kanya nang walang paalam namin." Napaupo ako. Hindi lang pala sila gustong akong ikulong. Gusto nilang akong putulin sa sino mang makakarinig sa totoo. Pero huli na sila dahil may isang matandang radyo nang naghahanap ng boses na pilit nilang ibinawon. Madaling araw nang makarating si Mang Timoteo sa Santa Clara Home. Hindi ko yun nakita pero ikinuwento niya sa akin kalaunan nang bawat detalye ay parang eksenang nakaukit sa lumang kahoy. Makapal daw ang hamog sa daan. Ang bahay ampunan ay nakatayo sa dulo ng lumang kalsada, likod ng dating palayan. Kupas ang pintura, basag ang ilang bintana, pero may mga sampagitang nakasabit sa entrada. Sa gilid noon, naroon ang chapel na walang kampana. Doon naghihintay si Sister Amelita Dacumos. Matanda na ang madre, maliit ang katawan, pero malinaw ang mga mata. Parang taong sanay magtago ng lihim hindi dahil kasabwat siya, kundi dahil naghihintay siya ng tamang panahon para ilabas ito. "Kayo si Timoteo?" tanong niya. "Opo, kaibigan ni Celestina." Napapikit ang madre. Kawawang bata. Hindi dapat sa kanya napunta ang parusa. "May iniwan po ba si Doña Salvacion?" Saglit siyang tumingin sa chapel. "May iniwan siyang kahon, pero may nauna na rito kagabi." Kinabahan si Mang Timoteo. "Sino?" "Isang lalaking amoy alak at takot. Nagpakilala siyang Roldan Cavero." Si Roldan. Hindi niya nakuha ang kahon. Yun ang unang mabuting balita. Dahil nang makita raw ni Sister Amelita na naninginig siya at pilit hinahanap ang tape, itinago ng madre ang tunay na kahon sa ilalim ng altar sa lumang lagayan ng kandila. "Bakit po dito iniwan ni Doña Salvacion?" tanong ni Mang Timoteo. Doon nagsimulang magkwento ang madre. Noong kabataan pala ni Doña Salvacion, madalas siyang pumunta sa Santa Clara Home.
hindi para magpakitang tao, kundi dahil doon siya minsang dinala ng tunay niyang ama nang itago siya sa gulo ng kanilang pamilya. Ang yaman ng Cavero ay hindi lang galing sa butika. May lupa, may trust fund, at may lumang kasunduang nagsasabing hindi maaaring galawin ang pondong iyon para sa luho ng mga anak. Pero ginamit nila, sabi ni Sister Amelita, unti-unti. Sa negosyo, sa sugal, sa kampanya, sa pagpapanggap. Inilabas niya ang kahon. Sa loob noon ay may 3 bagay. Kopya ng original insurance release, lumang testamento ni Doña Salvacion, at isang maliit na cassette tape na may label na nakasulat sa kamay niya. Para kay Tina, kapag wala na akong boses. Nang hawakan iyon ni Mang Timoteo, nanginginig daw ang daliri niya. May player po ba kayo rito? Tanong niya. Tumanggo ang madre. Sa lumang opisina, may cassette recorder na ginagamit pa nila noon sa choir practice ng mga bata. Pinihit nila ang tape. Una, puro garalgal. Tapos hininga. Pagkatapos, boses ni Doña Salvacion. Mahina pero malinaw. Kung naririnig ninyo ito, ibig sabihin hindi ako nagkamali ng hinala. Ang manugang kong si Celestina Baluyot Cavero ang pumirma para mabuhay ako. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nagwaldas. Ang perang dapat ibinayad sa utang ay itinago ng sarili kong mga anak. Tumigil daw si Sister Amelita sa pagdarasal. Si Mang Timoteo naman ay napahawak sa mesa. Nagpatuloy ang boses. Si Violeta at Gaudencio ang nag-ayos ng papeles. Si Roldan ang ginamit sa paglipat ng pera. At si Nico, ang anak kong pinakamahina, pinili ang katahimikan kaysa asawa niya. Nang marinig ko yon kalaunan, doon ako unang umiyak, hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil may isang tao palang nakakita sa akin kahit akala ko mag-isa ako. Pero hindi pa doon natapos ang laman ng tape. May binanggit si Doña Salvacion na dummy account. May pangalan ng construction supply business na hindi ko kilala. Mirafuentes Allied Materials. May petsa ng transfer, may amount. May pangalan ng hospital accountant na pinilit pumirma sa duplicate billing. Pagkatapos ng recording, sinabi ni Sister Amelita kay Mang Timoteo, hindi sapat na mapakinggan ito ng korte. Baka maharang, baka mawala, baka sabihin nilang peke. Anong gagawin natin? Tanong niya. Tumingin ang madre sa lumang radyo sa mesa. May mga katotohanang kailangang marinig muna ng bayan bago mapatay ng papel. Pero bago sila makaalis, may humintong sasakyan sa labas. Itim na SUV. Bumukas ang pinto. Boses ni Roldan ang unang narinig. Sister, pakiusap. Kailangan kong makuha ang tape bago nila ako ipapatay sa sarili kong kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, ang pinakawalang kwentang Cavero ang naging susi sa pagbagsak ng buong pamilya. Hindi raw agad pinapasok ni Sister Amelita si Roldan sa opisina. Nakatayo siya sa labas ng chapel, suot ang gusot na polo, namumula ang mata at nanginginig ang kamay habang paulit-ulit na lumilingon sa kalsada. Sister, pakiusap, sabi niya. Hindi ako nandito para kunin yan para sa kanila. Kailangan kong makausap si Mang Timoteo. Lumabas si Mang Timoteo, dala ang lumang recorder sa loob ng bag. Kung nagsisinungaling ka, iho, huli na ang lahat para magkunwari kang mabuti. Napaupo si Roldan sa semento. Para siyang batang napagalitan, pero sa mukha niya hindi kahihiyan ang nangiibabaw. Takot. Hindi ako mabuti, pero hindi ako papayagan na ako lang ang ililibing nila. Dinala siya ni Sister Amelita sa maliit na silid sa tabi ng chapel. Doon niya inilabas ang lumang cellphone na basagang screen. Nandito lahat, sabi ni Roldan. Voice messages ni Ate Violeta, tawag ni Kuya Gaudencio, dates ng transfer. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Tanong ni Mang Timoteo. Napatingin si Roldan sa krus na nakasabit sa dingding. Kasi, akala ko pera lang ang ninanakaw namin. Akala ko basta may papel,
May abogado, may taong pipirma tapos na. Pero nung nakita kong kinaladkad si Tina sa munisipyo, napalunok siya. Parang narinig ko si Mama. Kahit patay na siya, parang sinasabi niyang, "Anak, hindi ka na nadapa. Gumapang ka na sa putik." Sa presinto, hindi ko pa alam ang lahat ng yun. Ang alam ko lang, kinaumagahan, dinalaw ako ng isang public attorney na halatang pagod na pagod. "Mrs. Cavero?" sabi niya. "May arraignment schedule na, pero may posibilidad na makapagpiyansa tayo kapag—" "Attorney," putol ko. "Hindi lang piyansa ang kailangan ko. Kailangan kong patunayan na gawa-gawa ito." Tumingin siya sa akin na parang sanay na siyang makarinig ng ganong pakiusap mula sa maraming akusado. "Lahat po ng nakakulong, yun ang sinasabi." Hindi ako nagalit. Masakit lang. Dahil sa loob ng selda, ang inosente at guilty ay parehong amoy sa mata ng taong pagod na sa sistema. Bandang tanghali, pinayagan akong kausapin si Mang Timoteo sa likod ng presinto. May bantay na pulis pero hindi ganun kalapit. "Tina," sabi niya, halos pabulhom, "nasa amin ang tape." Napatiglag ang dibdib ko. "Totoo?" "Oo, pero hindi sapat na hawak namin. Kailangang may magpapatunay na hindi edited. At may taong hawak ng transfers." "Si Liwara?" "Oo, si Liora. Pero may isa pa." "Sino?" Saglit siyang nag-atibuli. "Si Roldan." Napahawak ako sa rehas. "Roldan? Huwag kang magtiwala sa kanya. Ginamit nila siya." "Kaya nga siya natatakot dahil siya ang susunod nilang gagamitin." Iniling ako. "Mang Timoteo, marami na akong pinaniwalaan sa pamilyang yan. Hindi ko sinasabing patawarin mo. Sinasabi kong gamitin natin ang takot niya bago siya lamunin ng mga mas masahol sa kanya." Hindi ako agad nakasagot. Kinagabihan, dumating si Roldan sa presinto. Hindi siya makatingin sa akin. "Bakit ka nandito?" Lumapit siya sa rehas, hawak ang maliit na sobre. "May ibibigay ako." "Panibagong kasinungalingan?" Tinanggap niya iyon parang sampal. "Karapat-dapat ako sa galit mo." "Hindi galit ang problema. Wala na akong mapaglagyan ng tiwala." Inabot niya ang sobre sa pulis na ibinigay naman sa akin. Sa loob may listahan ng account numbers, transaction dates at pangalan ng dummy business. "Mirafuentes Allied Materials," basa ko. "Company ni Kuya Gaudencio sa pangalan ng pinsan niya. Dun pumasak ang reimbursement. Dun din pinadaan ng pera mula sa trust fund ni Mama." "Bakit mo ginawa?" Umupo siya sa sahig sa likod ng presinto. "Dahil mahina ako. Dahil laging sinasabi ni Ate Violeta na walang silbi ako kundi maging kamay niya. At dahil sa bawat utos niya, may kapalit na pambayad sa utang ko." "Alam mong ako ang malulubog." "Oo." Isang simpleng oo. Walang palusot, walang palamuti. Masakit, pero sa lahat ng sinabi niya, iyon ang unang tumunog na totoo. "May recording ako. Nagsalita si Gaudencio. Sinabi niyang hintayin ang final payment day para mas malinis ang kaso laban sa'yo." "Bakit hindi mo ibigay sa pulis?" Mapait siyang tumawa. "Sa pulis na kaibigan ni Kapitan Morante. Sa presintong pinagbilinan ni Gaudencio na walang lalapit sa'yo." Tahimik ako. Lumapit siya ng bahagya. "Tina, hindi kita hinihingan ng tawad. Alam kong hindi ko deserve. Pero kapag may nangyari sa akin, sabihin mo sa korte. Sabihin mo na kahit huli, natakot din akong mamatay na kasinungalingan ng huling ginawa ko." Bago siya umalis, sinabi ko, "Roldan." Huminto siya. "Hindi ka pa malinis dahil nagsalita ka." Tumanggo siya, luhaan. "Alam ko. Pero magsimula ka roon." Paglabas niya, narinig ko sa malayo ang sirena ng motorsiklo, tahol ng aso at yabag ng mga taong nagmamadali. Parang buong bayan ay hindi pa alam ng may katotohanang naglalakad na papunta sa kanila. At kinabukasan, maririnig nila iyon. Hindi sa korte, hindi sa munisipyo, kundi sa radyo. 6:15 ng umaga nang magsimulang mabuhay ang bayan. Sa palengke, naghihiwa na ng yelo ang tindero ng isda. Sa terminal,
Nag-aagawa ng pasahero ang mga tricycle driver. Sa munisipyo, nagwawalis ang janitor sa harap ng bulletin board kung saan nakadikit pa rin ng balitang, "Manugang, inaresto sa paglustay ng pondo ng may sakit na biyenan." Sa maliit na selda ko, nakaupo ako sa bangko. Wala akong almusal, wala ring tulog, pero may kakaibang kabog sa dibdib ko dahil alam kong sa oras na iyon, papasok si Mang Timoteo sa lumang istasyon ng WLB Radio Banwa. Matagal na siyang retired. Ang programa niya dati, Boses ng Bayan, ang pinakikinggan ng matatanda tuwing umaga habang nagkakape. Ngayon halos mga paid announcements na lang ang laman ng istasyon. Ngunit may susi pa rin si Mang Timoteo sa likod na pinto at may utang na loob sa kanya ang technician na si Isko Ramiro. "Sigurado ka rito, Mang Timo?" tanong ni Isko habang inaayos ang lumang mixer. Kapag nagreklamo si Attorney Mirafuentes, damay ang lisensya ng istasyon. "Isko," sagot ni Mang Timoteo, "kapag ang lisensya ang inuna natin kaysa sa buhay ng taong siniraan, hindi radyo ang trabaho natin, pader tayo." Sa kabilang bahagi ng bayan, nasa sala si Violeta. Nakasuot pa siya ng robe, umiinom ng kape, habang kausap si Gaudencio sa telepono. "Siguraduhin mong hindi makakalabas si Roldan." Sabi niya. "Hindi ko siya makita kagabi," sagot ni Gaudencio. "Pero wag kang magpanik, walang pakikinggan ng korte kung wala silang authenticated evidence." "Paano si Tina?" "Basag na ang pangalan niya. Kahit makalaya siya, hindi na siya babangon." Hindi nila alam, may isang lumang kaset na mas matanda pa sa lahat ng plano nila. Eksaktong 6:30, naputol ang advertisement ng pataba sa radyo. May static. Sumunod ang boses ni Mang Timoteo. "Magandang umaga, bayan ng San Aurelio. Ako si Timoteo Abayari. Matagal na akong nanahimik, pero may mga katahimikang nagiging kasalanan kapag pinabayaan. Sa palengke, may tindera na tumigil sa pagtitinda. Sa barberia, nilakasan ang radyo. Sa presinto, pati ang pulis na bantay ko ay napatingin sa maliit na transistor radio sa mesa. Ang maririnig ninyo ay bahagi ng salaysay ng yumaong Doña Salvacion Rellosa Cavero. Hindi ito chismis, hindi ito bayad. Ito ay boses ng babaeng ginamit ang huling lakas para iligtas ang taong iniligtas siya. Pumasok ang recording. Garalgal muna, tapos hininga. Pagkatapos, boses ni Doña Salvacion. "Si Celestina ang nagligtas sa akin. Siya ang pumirma ng ang sarili kong mga anak ay nagtaguan sa likod ng dahilan. Hindi siya nanakaw. Ang perang dapat ibinayad sa utang ay itinago ni na Violeta at Gaudencio." Nabitawan ng pulis ang hawak niyang ballpen. Ako naman, hindi ko namalayang tumulo na pala ang luha ko. Sa radyo, nagpatuloy ang boses. "Kung pararakangan nila si Tina, huwag ninyong tignan ang luha ng anak kong si Violeta. Tignan ninyo ang papeles, tignan ninyo ang insurance, tignan ninyo ang Mirafuentes Allied Materials." Sa bahay ng mga Cavero, bumagsak ang tasa ni Violeta sa sahig. "Patayin mo yan!" sigaw niya sa kasambahay. Tumawag agad si Gaudencio sa istasyon. "Isko, putulin mo yung broadcast ngayon din." Pero si Isko ang sumagat sa kabilang linya habang bukas pa rin ang mic sa background. "Pasensya na, attorney. Ngayon lang ulit naging trabaho ng radyo ang sabihin ng totoo." Ilang minuto lang, nagkagulo ang buong bayan. May pumunta sa presinto para magtanong. May nagtipon sa labas ng munisipyo. May nag-live sa barangay page. At ang mga dating nang husga sa akin ay biglang tahimik, tarang nilunok nila ang sariling dila. Dumating si Kapitan Morante sa presinto, pawis na pawis. "Tanggalin na ninyo muna yung poster sa labas at walang kakausap sa media." Tinignan ko siya mula sa loob ng selda. "Kapitan?" Napatigil siya. Madali niyong pinusasan ako kahapon. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Bago mag 8:00, dumating si Liora Sabangan. Kasama niya ang abogado ng isang civic group na nakarinig ng broadcast. Hawak niya ang brown envelope ng hospital records. "Ma'am Tina, hindi na ako tatakbo." "Liora, delikado." "Opo, pero mas delikado kapag nanalo sila." Kasunod nilang dumating si Roldan, may pasa sa pisngi at punit ang labi. Halatang may humarang sa kanya pero nakarating pa rin. "Ako ang witness.
sabi niya sa pulis, at kung may kukunin kayo, unahin niyo si Attorney Gaudencio. Sa unang pagkakataon, bumaliktad ang hangin. Hindi pa ako malaya, pero ang kwentong ikinulong nila sa akin, nakalabas na, at hindi na nila yon maibabalik sa hawla. Hindi naging tahimik ang unang araw ng pagdinig. Puno ang maliit na courtroom ni Judge Bienvenido Alcaraz. Nandoon ang mga tagapalengke, ilang empleyado ng ospital, mga kasambahay ng Cavero, at mga taong kahapon lang ay naniniwalang magnanakaw ako. Ngayon, lahat sila nakikinig na parang bawat salita ay piraso ng basag na salamin na kailangang pulutin ng dahan-dahan. Nakaupo ako sa tabi ng bagong abogado ko, si Attorney Mirela Sarmiento. Isang babaeng kilala sa paghawak ng kasong hindi pinapansin ng mga mayayaman. Hindi siya malakas magsalita, pero kapag tumingin siya, parang hindi ka pwedeng magsinungaling. Mrs. Cavero, bulong niya sa akin, huwag kang matakot kapag binaligtad ka nila. Iyon ang huling sandata ng taong nauubusan ng totoo. Sa kabilang mesa, nakaupo sina Violeta at Gaudencio. Maayos pa rin ang bihis nila. Si Violeta ay may hawak na panyo, handang umiyak kapag kailangan. Si Gaudencio naman ay tahimik, pero namumutla ang labi. Si Nico ay nasa likod nila. Hindi na siya tabi sa akin. Hindi na rin siya mukhang tabi sa kanila. Parang multong hindi alam kung sinong buhay ang dapat samahan. Unang tumayo si Gaudencio. Your Honor, ang inilabas sa radyo ay inadmissible, sensationalized, at malinaw na ginawa para impluwensyahan ang publiko. Sumagot si Attorney Mirela. Your Honor, hindi namin isinusubmite ang radio broadcast bilang kapalit ng ebidensya. Isinusubmite namin ang original cassette, chain of custody mula kay Sister Amelita Dacumos, at audio verification request, kasama rin ang dokumentong binanggit mismo sa recording. Pinatawag si Sister Amelita. Dahan-dahan siyang lumapit sa witness stand. Maliit siya, ngunit sa loob ng courtroom, tila mas matangkad siya kaysa sa lahat. Sister, tanong ni Attorney Mirela, sino ang nagbigay sa inyo ng kahon? Si Doña Salvacion Relosa Cavero. Kailan? 2 linggo bago ang araw na inaresto si Celestina. Ano ang sinabi niya? Tumingin si Sister Amelita sa akin. Sabi niya, kapag pinalabas nilang masama ang babaeng nagligtas sa akin, huwag mong hayaang mamatay ang boses ko. Napayuko ako. Sumunod na tumistigo si Leora. Inilahad niya ang hospital billing records, duplicate charges, at insurance reimbursement na pumasok sa account na hindi akin. Bakit hindi ka agad nagsalita? Tanong ng kampo ni Gaudencio. Nanginginig si Leora, pero hindi umurong. Dahil tinanggal ako sa trabaho at sinira, pero ang takot ko po sa kanila, mas maliit kaysa sa konsensya kong araw-araw akong ginising. Pagkatapos si Roldan. Nang tumayo siya, nagbulungan ng tao. Sa mukha niya, kita ang pasa. Hindi siya nag-ayos para magmukhang kawawa. Nandoon siya bilang taong walang natira kundi pag-aamin. Mr. Cavero, tanong ni Attorney Mirela, ikaw ba ang naglipat ng bahagi ng pera sa Mirafuentes Allied Materials? Opo. Utos kanino? Napalunok siya. Tumingin siya kay Violeta. Kay Ate Violeta at Kuya Gaudencio. Alam mo bang si Celestina ang mapaparatangan? Opo. Bakit ka pumayag? Mahabang katahimikan. Dahil mas madaling maging masamang tao kapag pamilya mo ang nagtuturo kung paano. Walang umimik sa courtroom. Sunod ipinakita ang voice messages mula sa cellphone ni Roldan. Boses ni Gaudencio. Hintayin natin ang final payment day. Kapag nandoon si Tina, doon natin ilalabas ang liquidation. Mas believable kapag mukhang panic siya. Boses ni Violeta. Siguraduhin mong walang pangalan natin sa final copy. Siya ang pumirma. Siya ang lulubog. Napatayo si Violeta. Peke yan. Humampas ang martilyo ni Judge Alcaraz. Umupo kayo, Mrs. Mirafuentes. At pagkatapos, dumating ang sandaling mas masakit kaysa lahat. Pinatawag si Nico. Tumayo siya na parang bawat hakbang ay tinatapakan ng sariling pagkatao. Mr. Cavero,
Tanong ni Attorney Mirela. Alam mo bang pumirma ang asawa mo dahil ipinangako mong pamilya ninyo ang magbabayad? Opo. Alam mo bang may insurance reimbursement? Matagal siyang natahimik. Opo. Alam mo bang hindi iyon ibinayad sa loan? Tumulo ang luha niya. Opo. Naramdaman kong humigpit ang dibdib ko, pero hindi na ako umiyak. Bakit ka natahimik? Tanong ng abogado. Tumingin siya sa akin. Sa wakas, diretsang-diretsa. Dahil duwag ako. Dahil pinili ko ang apelyido ko kaysa asawa ko. Dahil akala ko kapag natahimik ako, walang mawawala. Pero ang totoo, ako ang unang nawala sa kanya. Kumalat ang bulungan sa courtroom. Si Violeta ay umiiyak na, pero hindi na siya pinaniniwalaan ng tao. Si Gaudencio ay nakayuko. Mabilis ang pagsulat sa papel na parang may batas pang makakaligtas sa kanya. Nang akin na ang tinanong kung may sasabihin, tumayo ako. Hindi mahaba ang sinabi ko. Hindi ko hiniling na maging bayani. Pumirma ako dahil may taong mamamatay. Nagbayad ako dahil may pangakong pinanimalaan ko. Nakulong ako dahil may pamilyang mas pinili ang pera kaysa hiya. Pero ngayong araw, hindi ako nandito para maghiganti. Nandito ako para kunin pabalik ang pangalan ko. Tahimik ang korte. Ipinagpaliban ni Judge Alcaraz ang final ruling, pero malinaw na ang direksyon. Inutusan niya ang egada na pagsusuri sa ebidensya, temporary dismissal ng mabibigat na paratangan bilaban ko habang iniimbestigahan ng falsification, at pag-freeze ng accounts ng Mirafuentes Allied Materials. Paglabas ko sa courtroom, sinalubong ako ng liwanag ng hapon. Nandoon si Nico sa hagdan. Tina, sabi niya, patawarin mo ako. Tinignan ko sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig ang boses ko. Hindi lahat ng pinapatawad binabalikan. Umalis ako ng hindi lumilingon. Sa likod ko, bumagsak ang mundo ng mga kavero. Pero sa harap ko, nagsisimula palang bumalik ang akin. Hindi agad naging masaya ang buhay ko pagkatapos ng pagdinig. Iyon ang hindi nakikita ng mga tao kapag may katotohanang nananalo. Akala nila kapag lumabas ang ebidensya, kapag bumagsak ang kalaban, kapag nagsimulang maniwala ang bayan sa'yo, automatic nang gagaan ang dibdib mo. Pero hindi. May mga gabing gigising pa rin ako na parang naririnig ko ang kalansing ng pusas. May mga umagang habang naghuhugas ako ng baso, bigla kong maaalala ang mukha ni Nico sa conference room. Ang mukha ng taong mahal ko, pero piniling hindi ako iligtas. 3 buwan matapos ang pagdinig, tuluyang ibinasura ang kaso laban sa akin. Pinawalang bisa ang mga peking liquidation report. Napatunayan sa forensic review na peke ang ilang pirma ko at binago ang loan documents bago pa man ako mabigyan ng final copy. Si Violeta at Gaudencio ay kinasuhan. Si Rolda naman ay naging state witness. Hindi siya naging bayani. Hindi rin siya itinuring ng bayan na malinis. Pero sa bawat pagharap niya sa korte, hindi na siya nagtatago sa likod ng apelido niya. Hindi ko po hinihingi na patawarin ako, sabi niya minsan sa witness stand. Gusto ko lang pong matapos ang kasinungalingang sinimulan namin. Si Kapitan Morante ay nasuspende habang iniimbestigahan kung bakit niya pinirmahan ng complaint nang hindi sapat ang verifikasyon. Si Leora Sabangan naman, matapos patunayang hindi siya nagnakaw ng gamot, nakabalik sa ibang ospital, hindi sa San Aurelio dahil sabi niya may mga gusaling kahit linisin, amoy takot pa rin. At si Mang Timoteo? Tuwing umaga bumabalik ang boses niya sa radyo. Pero iba na ang tono niya, hindi na siyang announcer na naghahanap ng ingay sa bayan. Para na siyang lolo na nagpapaalala sa mga tao na ang pinakamahinang boses minsan ang kailangang lakasan ng lahat. Isang araw, tinawag ako sa korte para sa final settlement ng loan. Nandoon si Marlo Taniedo, tahimik pa rin, nakabarong maputi. Inilapag niya ang folder sa harap ko. Mrs. Cavero, sabi niya, ayon sa court order, hindi na ikaw ang mananagot sa natitirang loan. Ipapasa ito sa estate ni Doña Salvacion at sa frozen assets ng mga nasangkot. Napatingin ako sa papel. Ang halagang 3 taong kinatakutan, unti-unting nabura sa buhay ko. Pero hindi ako napangiti agad. Sir Marlo, sabi ko, alam niyo bang hindi ko na rin alam kung paano mabuhay nang walang hinahabol na bayarin?
Saglit niya akong tinignan. Pagkatapos, mahinang sabi niya, minsan mas mahirap tanggapin ang kalayaan kapag matagal kang ginawang bihag. Tumama iyon sa akin dahil totoo. Paglabas ko sa courthouse, naghihintay si Nico sa ilalim ng puno ng akasya. Payat siya, gusot ang buhok, wala nang dating yabang ng kavero sa mukha niya. Tina, sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Tumigil ako pero hindi ako lumapit. Hindi ako hihingi na bumalik sa akin. Sabi niya, alam kong wala na akong karapatan. Gusto ko lang sabihin, araw-araw kong dala ang ginawa ko. Tinignan ko siya. Sa loob ng maraming buwan, inisip ko kung ano ang sasabihin ko kapag dumating ang sandaling iyon. Akala ko sisigaw ako. Akala ko isusumbat ko ang bawat gabing nagbayad ako habang siya ay natutulog. Akala ko ipaparamdam ko sa kanya ang hiya na ipinaranas niya sa akin. Pero nang nandun na siya, wala na akong gustong patunayan. Nico, sabi ko, minahal kita. Totoo iyon. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung sa unang unos, iiwan mo kong mag-isa sa baha. Napaiyak siya. Pinapatawad kita. Dagdag ko. Umangat ang mukha niya. May pag-asang biglang sumindi. Pero ipinagpatuloy ko. Pero hindi na kita babalikan. Parang namatay ang pag-asa sa mata niya. Masakit pa rin makita. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na ginawang tungkulin ang pagligtas sa taong marunong lang lumapit kapag siya nang nalulunod. Ilang buwan pa ang lumipas. Ibinenta ang ilang ari-arian ng kavero para bayaran ang utang at danyos. Maraming taong nagsabing kunin ko na lahat para makabawi. Sabi nila, deserve mo yan. Pagbayarin mo sila hanggang wala nang matira. Pero isang gabi, pinatinggan kong muli ang huling bahagi ng recording ni Doña Salvacion. Mahina ang boses niya roon, parang kandilang paubos na. Tina, sabi niya sa tape, kung sakaling makarating sa'yo ito, patawarin mo ko. Huli ko lang nakita na ang tunay na pamilya ay hindi yung kapareho mo ang dugo, kundi yung hindi ka iiwan kapag ikaw na ang duguan. Umiyak ako roon, hindi lang sa kanya lang. Umiyak ako para sa dating ako, yung babaeng pumirma ng nanginginig, nagbayad ng tahimik, ninusgahe ng walang kalaban-laban, pero hindi naging bato ang puso niya kahit binato siya ng buong bayan. Kinaumagahan, gumawa ako ng desisyon. Ginamit ko ang malaking bahagi ng danyos para magtayo ng maliit na pondo sa bayan. Pondo ni Salvacion para sa mga pasyenteng walang malapitan. Hindi iyon malaki kumpara sa mga foundation sa siyudad. Isang maliit na opisina lang sa tabi ng lumang butika, may mesa, 2 upuan, isang logbook at karatalang gawa sa kahoy. Pero sa unang linggo pa lang, may dumating na tricycle driver na kailangang operahan ng anak. May lola na walang pambili ng maintenance. May inang umiiyak dahil pinapapirma siya sa utang na hindi niya maintindihan. Sa bawat taong lumalapit, hindi ko agad binibigyan ng pera. Tinutulungan ko silang magbasa ng papeles, magtanong sa ospital, humingi ng malinaw na resibo, at alamin kung sino ang tunay na mananagot. Dahil iyon ang natutunan ko. Minsan, hindi pera ang unang kailangan ng mahirap. Kailangan niya ng taong magsasabing, basahin muna natin, huwag kang pipirma kung hindi mo maintindihan. Isang umaga, pumasok si Mang Timoteo sa opisina dala ang lumang radyo niya. Para sa'yo, sabi ko. Bakit po? Para hindi mo makalimutan. May mga boses na iniligtas ka. Ngayon, ikaw naman ang magiging boses ng iba. Inilagay ko ang radyo sa ibabaw ng mesa. Hindi ko nasuot ang apelidong Cavero. Bumalik sa pangalan kong matagal nilang sinubukang sirain. Celestina Baluyot. Hindi ako yumaman ng biglaan. Hindi rin naging perpekto ang buhay ko. May sugat pa rin, may takot pa rin, may mga matang minsan na nahihiya kapag nakakasalubong ako sa palengke dahil dati silang naniwala sa kasinungalingan. Pero natutunan ko ring hindi lahat ng nanakit sa'yo ay kailangan mong kalabanin habang buhay. Minsan, ang pinakamalalim na tagumpay ay ang makaalis kang hindi ka naging kasing sama ng mga taong sumira sa'yo. At kung may aral man ng buhay ko, ito iyon. Huwag mong hayaang gawing kahinaan ng kabutihan mo. Maging mabuti ka pa rin pero huwag kang maging bulag. Tumulong ka pero matutong magtanong. Magtiwala ka pero huwag mong ibigay ang buong kinabukasan mo sa mga taong ayaw magpakita ng buong katotohanan. Dahil sa mundong may mga taong ginagamit ang luha para manloko, ang puso mong marunong magmahal ay dapat may kasamang isip na marunong magbasa ng panganib.
At kapag dumating ang araw na ikaw ang pinagbintangan, ikaw ang pinahiya, ikaw ang iniwan ng mga taong dapat sana'y kakampi mo, huwag kang susuko agad. Dahil minsan, akala mo tapos na ang kwento mo nang isira nila ang rehas. Pero ang totoo, doon palang nagsisimulang hanapin ng katotohanan ang mikropono. At kapag nagsalita na ito, kahit gaano pa kayaman, katalino o kalakas ang nagsinungaling, manginginig ang buong bayan sa boses ng taong akala nila ay wala ng kakampi.